Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Dara Palugme. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa ating unang balita ngayong hapon, paalala ni Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, District Director ng Quezon City Police District, sa ating mga kababayan na makilahok sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nananatiling mapayapa at kontrolado ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument matapos ang tradisyonal na wreath-laying ceremony bilang bahagi ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ngayong ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan, kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, nagsagawa ang Philippine National Police ng press briefing dito sa Command Center ng Camp Brigadier General Rafael T. Crame upang magbigay ng update hinggil sa kabuuang peace and security preparations at situational report sa buong bansa. Arestado ang 3 individual sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Ermita, Maynila, matapos maaktuhan sa illegal na pagbebenta ng financial account online. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artesuela. Lahat po rito covered ng CCTV. At may mga drones tayo. Kung may gagawin silang hindi ka nais-nais, madodocument yun. At kung makita natin na mali yun, pag-aaralan ng ating mga legal officers kung meron silang na-violate na batas. At kung meron, tayo po ay magpapile ng complaint sa ating prosecutor's office. Sir, thank you, sir. At coordinated din po tayo sa City Prosecutor's Office. Kasama natin sila sa series of meetings kasi po in-anticipate natin kung may gulo na mangyari, mabilis natin alam yung mga SOP pagdating sa pag-imbestiga. Ganun po ang ginagawa natin. At para mabilis natin document, tulungan tayo pagdating sa mga evidence, ano yung dapat ko i-collecta, isama sa case referral. Ganun po. Sir. Thank you. Generally, peaceful po tayo. Hanggang nga sa ngayon ay peaceful po yung itong. Maganda po kasi rito, meron tayong mga series of meetings na nagawa. Yung mga applicant po ng rally ay kinakausap talaga ng LGU. Tapos magkakaroon ng series of meetings at doon nilalahad-lahat yung mga kondisyon, mga rules para po mapayapa at maayos.
in both ways na pinoprotektahan natin yung personnel natin at the same time, especially yung mga mag-a-attend ng rally. No? So para wala naman threat at sanay naman na tayo. In case lang na meron, ganun pa din ang gagawin natin. Makikipag-usap muna, i-exhaust natin lahat ng remedy na gusto natin peaceful, walang gulo na mangyari. At ang maganda rin, sa hanay ng mga na-approve ng rally permit, meron din silang mga marshal na kung saan pag alam nilang may gulo, may konting problema, ang gusto natin i-report agad sa atin para ma-actionan. Dito naman sa EDSA, ang instruction ng higher headquarters ng Camp Crame at ang ating Chief PNP na dapat dire-diretso ang flow ng traffic. Walang maabala. Kung nag-start na ng mag-march off from EDSA's right, ano pa rin yan? Diretso ang flow ng traffic, walang mag-obstruct. At nagawa na natin yung pinalapad natin ng bus lane. So, doon na papasok muna yung mga sasakyan going to Cubao para lalabas naman dito. So, ibig sabihin, dire-diretso, hindi pwede nilang occupyin yun. Opo, sa ating mga tropa, sa NCRPO, Allied Forces, ito ay tawag ng tungkulin at maganda rin to na umattend kayo sa ganitong pagkakataon kasi historical to. Imagine, this is 40th EDSA People Power Celebration, no? Anniversary. So, alam naman nila kanina, the day before, brief na rin natin sila ano dapat nilang gawin, especially yung maximum tolerance. Hanggat maaari, pag may gulo, maghintay sa command or kung may problema, maghintay sa platoon leader, sa company commander kung anong instruction. Yun naman ang ini-emphasize natin. Sir, meron ba tayong bilang ng mga magsasagawa ng mga kilos protesta, sir? Expect natin sa report nila 20,000 o 15 to 20,000 but historical data will speak parang last year 6,000. So siguro tataas yan. Depende mamaya sa sitwasyon kasi hourly naman minomonitor natin yun. Meron bang monitor na mga magsasagawa ng kilos protesta, sir? Merong yung bayan, I think doon sila pupunta sa EDSA Shrine. I think yung Eastern Police District nakikipag-coordinate sa kanila kung para rin maging yung pa rin yung smooth traffic flow, yun ang gusto ng ating NCRPO at ang ating national headquarters. Siguro mamaya makikita natin yung progress ng activity at siyempre adjustable naman tayo at flexible ang ating kapulisan. Tuloy-tuloy lang po tutok sa Police News Network. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At ako naman po si Patrolwoman Ranalyn Tagiak. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. So, napakaliwanag po ng direktiba ng ating Chief PNP na sa pagpapatupad ng security and public safety coverage for the whole day na siguraduhin mapanatili ang katahimikan, kaayusan, na maidaos ito ng maayos. Sa ngayon po, ang PNP ay nakapag-deploy na ng 14,900 personnel. Ito ay makikita natin sa iba't ibang lokasyon, pero ang center talaga ng activity ay yung EDSA Shrine, yung People Power Monument. But then, naglagay din tayo ng karagdagang personnel doon sa ating sa part ng Ayala Bridge and of course doon sa Mindiola dahil iniiwasan natin yung mga nangyari noong mga nakaraan na kung saan may mga ibang grupo na yung objective talaga na makarating sa Malacanang. So as of today, mayroon tayong makikita siguro dyan sa monitor natin doon sa People Power Monument. Nasa more or less 500 na yung ating mga kalahok na nakikita dyan ngayon. And we're expecting na dadami yan pagpatak ng mga alas 10. Dahil mayroong grupo kasi na magsisimula ng kanilang aktibidad simula 7 o'clock pa kanina until 12 noon. Then mayroon ding grupo na magsisimula ng 1:00 hanggang 5:00.
arestado ang 3 individual sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Ermita, Maynila matapos maaktuhan sa iligal na pagbebenta ng financial account online. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artesuela. Individual ang arestado sa magkakasunod na anti-cybercrime operations ng mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Teams sa Ermita, Maynila. Nadiskubre ang iligal na gawain ng mga suspect matapos magsagawa ng masusing cyber patrolling operations ang mga otoridad laban sa mga nagbebenta ng mga financial accounts sa social media platforms. Sa itinakdang araw ng meet-up, agad inaresto ang mga suspect matapos makumpirma na aktibo at rehistrado ang mga nasabing accounts. Ang mga naarestong individual ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artesuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang aabot sa 2.5 milyong halaga ng hinihinalang copper ore sa isinagawang operasyon sa Iligan City. Police Corporal Joel L. Subsuban sa report. Samsam ng magkasanib na puwersa ng iba't ibang ahensya ang tinatayang 2.5 milyong halaga ng pinaghinalaang copper bearing mineral ore sa isang checkpoint operation sa Triton Border Control Point, Barangay Suarez, Iligan City, gabi ng Pebrero 23, 2026. Pinangunahan ang operasyon ng Iligan City Police Office, City Intelligence Unit, katuwang ang Iligan City Mobile Force Company, PAOK, RID, DENR 10, Senro Iligan, Task Force Iligan at 2nd Mechanized Infantry Brigade. Nahuli ang isang prime mover truck container van na nagmula umano sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, patungong Taguluan, Misamis Oriental. Sa inspeksyon, napag-alamang ang kargang idineklarang scrap metal ay humigit kumulang 500 sako ng pinaghinalaang copper ore. Isinailalim na sa kustodiya ng mga otoridad ang sasakyan at nasabat na mineral ore para sa tamang inventory at disposition alinsunod sa patakaran ng Mines and Geoscience Bureau. Pinuri ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10, ang mabilis na aksyon ng mga operatiba upang mapigilan ang iligal na transaksyon ng yamang mineral. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network Correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Nagkaloob ng serbisyong pangkalusugan ang Regional Medical and Dental Unit 7 sa pamamagitan ng pagsasagawa ng bloodletting activity bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya para sa kalusugan at malasakit sa komunidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Laura May Asares. Idinakos ng Regional Medical and Dental Unit 7 ang isang makabuluhang bloodletting activity na may temang Dugo Mo, Buhay Ko nitong Lunes, Pebrero 23 ng taong kasalukuyan sa Camp Sotero, Cabahog, Gorordo Avenue, Cebu City. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Police Colonel Marilyn Ignacio, Acting Chief ng RMDU 7, katuwang ang Subnational Blood Center for Visayas DOH 7 at mga sponsor gaya ng 7-Eleven, Shamrock, Amslay at Calbe International. Nanguna ang mga kapulisan mula sa Police Regional Office 7 sa voluntaryong pagdonate ng dugo sa naturang aktibidad. Layunin ng programa na tumugon sa pangangailangan ng mga ospital sa supply ng dugo at pagpapalaganap ng kamalayang panlipunan ukol sa kahalagahan ng pagbibigay ng dugo bilang isang paraan ng pagliligtas ng buhay. Bilang pasasalamat sa kanilang kabayanihan, ang mga blood donors ay nakatanggap ng libreng pagkain at iba pang munting regalo mula sa mga katuwang na organisasyon. Ang Dugo Mo, Buhay Ko ay isa lamang sa mga inisyatibo ng RMDU 7 na nagpapakita ng malasakit at pagkakaisa ng kapulisan at komunidad sa pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, muling pinapatunayan ng RMDU 7 na ang bawat pulis ay hindi lamang nagpapatupad ng batas, kundi nagpapataguyod rin ng buhay at kalusugan para sa kapwa.
Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ang maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Dara Falogme. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.